Ito po. Tayo mag-slide. Okay, so tayo po ay magsisimula na. Tayo po ay mag-aaral. Po. Ayan, yung ating text po ngayon. Ano po, ang ating text po ngayon ay matatagpuan po natin sa Galatians chapter 5 verses 16 to 26. Mainam na binabasa po natin lahat kasi nga po ito yung konteksto. No? Hindi po chap-chap para maunawaan po natin yung at malaman po natin yung konteksto talaga kung anong sinasabi ng salita ng ating Panginoon. So I say then, walk in the Spirit. Yan. And you shall not fulfill the lust of the flesh, for the flesh lusts against the Spirit, the Spirit against the flesh, and these are contrary. Yan, conflict sila. Nag-aaway, kumbaga. No. To another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident, which are adultery, napakarami ito, no? Adultery, fornications, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like. Of which I tell you beforehand, just as I have also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Punta tayo sa 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Okay? Yan po yung ating pong teksto ngayon. At kung titignan po natin sa Tagalog, ano po, ay ito po yung kanyang sinasabi para mas lalo po natin maintindihan. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila, katulad ng sexual, immoralidad, karaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakit, pagkagalit, pagkawatak-watak, at pagkahati-hati, pagkaingit, paglalasing, paghinay sa kalayawan, at iba pa ang kasamaan. Ayan. So, punta tayo sa 22. Ngunit ito ang bunga ng Espiritu. Ayan. So, 25 na po tayo. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Okay, so yung mga mga bagay na kung saan ay ating pong pag-aaralan. Okay, ngayon, alam po natin, na ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis. Genesis 1 verse 27, God created man in His own image. Kung titignan po natin, the image of God, perfect po siya. Perfect ang ating Panginoon. So, at that time na ang ating Panginoon ay nilikha ng Diyos si Adan, in the image of God kasi, so perfect din. Ano po? At ang taong nilikha ng Diyos ay nalikha sa pamamagitan ng dust of the ground. Ano po? At mula dun sa alabok na yon, ay pinorma ng Panginoon yung
pinakamagandang forma na kanyang nilikha. Ano po, si Adan po yun. At doon ay kanya pong hiningahan ng breath of life. At ano po yung nabuhay? Nagkaroon ng living soul or living being. Ayan, ito po yun. Ayan. Ayan. Ayan, living soul. Okay, living being. Ngunit, sa kanilang pamumuhay doon sa Eden, paraiso, ano po, mayroong ano doon no? Mayroong nakapasok, nakaaway. Kaya doon sa ating buhay din naman, magamat ka-fellowship natin ang Diyos. Actually, andun na yung talagang Eden na, paradise. Ano po, ngunit may kaaway pa pala. Ano po, at doon sila ay bumagsak. Ano po, sapagkat kanilang sinuway yung utos ng Diyos na dapat huwag nila pong gawin. Kaya doon nagkaroon ng problema ang tao. Okay? At doon sa problemang yon ay nagsimula ang paghihigitan sa laman ng tao, sabi yung makalamang pagkatao at yung espiritu. At ang nababattle dito, ang naapektuhan dito ay ang kaluluwa. Ayan. So, ang ating pong title ngayon ay Walk in the Spirit. Okay, so ganyan ang paghihigitan, battle between the flesh and spirit. Naghahatakan na gano'n. Ano? Pag hindi po tayo malakas sa espiritu, ano po, pag mas malakas ang kalaman po natin, ibig sabihin yung makamundong buhay, ano po, hahatakin yung ating spiritual na kalakasan. Ito po yung hininga ng Panginoon kay Adan. At mayroon din po tayo niyan, yung spirit na kung saan ay ito yung kaugnayan ng Diyos para tayo ay makausap, para tayo po ay ma-manage, magabayan, masamahan, at maitama ang ating buhay. So, ganyan po may battle between the spirit and flesh. Battle po yan sa ngayon because of the fall of man. At nakasama po tayo doon sa pagiging pagbagsak, makasalanan. Naging makasalanan din po tayo. Maging hanggang ngayon ay nagkakasala pa rin po tayo. Pero salamat sapagkat mayroon po tayong tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Nung siya po ay pinanampalatayan po natin, tinanggap po natin siya bilang tagapagligtas ang Panginoon po natin ay nagiging mga anak po tayo ng Diyos. Yan po yung napakaganda dyan, di ba? Tayo po ay anak ng Diyos. Ayan, the King of Kings and Lord of Lords, yan po yung ating amang mga langit. Ayan. At dahil nga po dyan, ano po, sabihin, napasok ng kaaway ang isip ng tao, ano po, ang puso ng tao, no, ang kanyang will, ay nagkaroon ng bigmaan sa loob ng tao, no, sa kalooban ng tao. Ano po nangyari? Okay, andyan ang ating Panginoon, ano po, nilikhan niya nga po ang unang tao, si Adan, at si Eva. Ayan, at ang unang ginawa ng Panginoon ay ang katawan. Ayan, okay? So ngayon, the composition of man ay tatlo, spirit, soul, and body. Ayan, yun composition po natin. Ano? Mayroon tayong espiritu, yan po yung hininga ng Diyos kay Adan, at mayroon din po tayo niyan, at mayroon po tayong katawang lupa, ito po yun, na kung saan ay babalik sa alubok, tayo namatay, at mayroon din po tayong kaluluwa. Okay, ngayon, ay dahil nga po sa kasalanang nilikha ng pagsuway nila Adan at saka Eva, sa kasi Eva, ano po, ay nagkaroon ng conflict between spirit and soul, or spirit and flesh. At, alam niyo po ba na ang inaatake ng kaaway ay yung paglabas na aspeto ng buhay ng tao. At ito po yung laman. Ano po? Yan. Ito tinitira ng away. Ano? Hindi niya pwedeng pasukin yung ating kaluluwa. Ano po? Hindi niya pwedeng pasukin yung ating espiritu. Hindi niya pwedeng pag-ialaman yan. Kung saan mahina, doon siya papasok. Ito po yung entry point ng ating Panginoon. Yung ating mga senses. Ito po yung ating mga paningin, yung ating panlasa, yung ating pagdinig,
yung ating pang-amoy, yung ating pong pang-gama. Yan, yung senses po ng tao. Diyan po ang entry points ng kaaway. Okay? Kung kaya, pag napasukan ang mahinang tao, mahina ang kanyang body, ang kanyang laman, ay ito po ang mangyayari. Ito po, sumamipin ang tao ng kasalanan. Ang binasa po natin kanina. Ano po? Sabi dito ay Galatians chapter 5 verse 19, and the works of the flesh are evident, which are, babalikan lang po natin para talagang maunawaan po natin. Which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, and envy, murders, drunkenness, revelries, and the like. Ito po yung ginagawa ng kaaway sa makalabang tao. Ibig sabihin, umiiral yung pagiging makasalanan ng tao kasi nga bumagsak si Adan at si iba sa kasalanan. Ano po? At dahil nga po yan, ang ginagawa ng kaaway sa isang taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi nagpapasakop sa Diyos, ang kanyang buhay, ay ito po ang kanyang gawin sa buhay ng tao. To steal, pag nakawan ang buhay ng tao, to kill, papatayin yung ating spiritual na buhay. And to destroy, wasakin. Yan po ang nakalagay nun sa John 10:10. Ayan. So, kung gano'n, napasok ng kaaway ang buhay ng tao, lumalakas yung kanyang carnal na buhay. Yung kanyang laman. Ito po yung umiiral, yun po yung nagdidikta sa kanya. Ito po yung nagkukontrol sa taong iyan. Kaya, siya po ay nabubuhay ng makamundo. Siya po ay napakahina sa mga tukso. At siya po ay nagnanais na lagi ang pita ng laman. Ayan. Okay? Kung gano'n, ang buhay ng tao ay napasok ng kaaway, ano po ang nangyari sa kanya? Ito po. The flesh, ito po, body-driven sinful desires began to control decisions. Yun na yung, kung ano na yung dinidikta ng laman, yun na yung desisyon na kanyang sinusunod. Yun na yung kanyang buhay. Ano po? So, nagiging pag wala ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay, sa taong yan, the mind becomes darkened. Yan po, sabi dito sa Romans chapter 1 verse 21. The heart becomes deceitful. Ano po? Yan, mapanlin lang, pagiging mapanlin lang ang puso ng tao. Kaya nililin po tayo. Ayan. Kaya mabilis, minsan pag tayo ay yung mga kabataan, mabilis ma-in love. Ayan. Pero sabi, emotion lang yun, emotion yun. Tatandaan nyo po yan. Pag emotion lang yan, ay kailangan titignan natin, i-analyze natin. Ano po? It should be yung ating isip ay nangingibabaw over yung mind over emotion natin. Hindi basta-basta dahil na-in-love ka, wow, love at first sight. Hindi. Kaya mag-mature muna tayo. Pagaganahin po natin yung isip po natin. Ano po? Para tayo po ay hindi magkamali at tayo po ay magtatagumpay. Okay? The conscience becomes refined. Nadumhan nga ang konsyensya. Napakarami ang konsyensya. Ayan, ano po? At sa next side, the will becomes disobedient and defiant. Ayan, ayaw niya sumunod sa udyok ng Holy Spirit. Ayaw niya sumunod sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang buhay. Rebelde, defiant. Kung kaya't, ang kanyang kaluluwa ay, napakasama. Ano po ang kanyang kaluluwa? Kaya nga sinasabi natin, pag may nakikita po tayong talagang criminal na criminal, masasabi po natin sa kanya, ay buhay pa, patay na. Ayan. So yun po yun. Sapagkat, kumbaga ay hindi kumikilos, hindi, ang Holy Spirit ay hindi
pinapansin ng kanyang kaluluwa sapagkat ang nangunguna sa kanya ay ang pita ng laman at madaling mahulog sa tukso. Okay? Oy, baliktad. Okay, so ano ang nangyari sa ating espiritu? Yan. Grief and or rage. Yan, ibig sabihin, nalulungkot ang ating espiritu. At dahil nalulungkot ang ating espiritu, sapagkat ang ating espiritu ay ito yung kanhi ng Holy Spirit sa atin. Kung kaya't, ano po ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Ayan. Kung ganon, ibig sabihin, dahil mas malakas ang hatak ng lamang buhay, ano po, tawag nito, yung pakalamang buhay, ano po, at ang espiritu ay hindi po natin pinapansin, hindi po natin binibigyan ng pagkakataon na manguna sa ating buhay, na po ay nalulungkot din naman ang Santo Espiritu sa atin. At di ba, pag hindi ka pinapansin ng iyong kaibigan, siyempre nalulungkot ka rin. Parang gano'n. So gano'n ang ating kalalagayan. Kung kaya ang spirit and yung carnal na aspito ng buhay ng tao ay nagkakaroon ng higitan, nagkakaroon ng conflict. Kung kaya ang tao ay litong-lito, kung kaya ang tao ay, sabihin po natin, naliligaw ang landas. Sapagkat, hindi po siya ginagawa, hindi po siya actually nagpapagabay, ayaw niyang paggabay sa Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat, ang kanyang Espiritu, na kung saan ito yung bread of life na hininga ng Diyos sa bawat isa sa atin, pero din po tayo niyan, ay hindi po nagkakaroon ng fellowship. Ano ho, yung spirit po natin and the Holy Spirit of God, kailangan laging may fellowship po yan. Ano ho, doon nakikipag-fellowship ang Holy Spirit, ang Diyos sa ating espiritu. At pag malakas ang ating espiritu, siyempre, mapagtagumpay po tayo. Okay? Okay, so victorious life. Ayan, mapagtagumpay po tayo. Sa paanong paraan? Ayon doon sa ating binasa, walk in the Spirit. Yan, lumakad po tayo ayon sa gabay ng Espiritu Santo. At palalakasin po natin ang ating Espiritong hininga ng Diyos sa atin sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kapangyarihan, presensya ng Santong Espiritu. Ang kaaway ay doon sa panlabas na Espiritu ng buhay tumitira, doon sa ating lupang katawan. Ngunit, ang Diyos ay kumikilos, nagtatrabaho doon sa innermost part of our being, yung ating spirito. Ano, yun yung kaugnayan niya kasi. At pag kumikilos, pinakikilos po natin, pinagtatrabaho po natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Malusog po ang ating kaluluwa. Ayan. Okay, so yan. Ito lang, mga ilan lamang ito na pwede po natin gawin. Ano po, para magiging malusog ang ating pong kaluluwa, nakipag-cooperate po tayo doon sa gabay at presensya, pagsama ng Santong Espiritu. Ano po mga yan? Alam po natin yan. Meditate the Word of God. Read, siyempre. Babasahin mo muna, then you have to meditate. Pagbubulay-bulayan po natin araw at gabi. Yan. Pamilyar na po kayo dyan. Di ba? Sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi ng Panginoon, pagbubulay-bulayan mo ang salita ng Panginoon. O kayo yung utos ng Panginoon. Ano? Day and night. Do not turn from left to right. Ayan, huwag kang mawawala. Diretso ka lamang. At ikaw ay magtatagumpay. Yan po ang sabi ng Panginoon kay Joshua. At doon din, yung pagiging mapanalanginin po natin, pray without ceasing. Ayan, napakahirap naman natin yung pasundin na pray without ceasing. Ayan, nakaluhod ka ba? Ayan, nakakikate. Okay, sumisigaw sa Panginoon. Hindi. Ayan, meron kang regular prayer video, yung schedule. Ayan, kung ano yung regular mo.
Then pagkatapos between that, yung regular prayer schedules mo ay habang humihina ka, praise the Lord, tulungan mo ako, Panginoon, I need your presence, I need your guidance, I need your pagtuturo mo, Panginoon. Yan. Sabihin, every breath, ano po, inhale and exhale, ay tumatawag po tayo sa Panginoon. Kahit naglalaban, kahit nag-i-exam, ayan, kahit kayo nag-i-exam, yung mga kabataan, ang mga nag-aaral, Panginoon, mukhang ngayon ko lang nakita ngayon to, pero bigyan mo ako ng karunungan. Yan, pinapaaral sa iyo ng Panginoon. Wow, na-encounter ko na nga pala ito. Ayan. Kasi nga, nag-pray po tayo, di ba? Pray without ceasing. Ayan. And, praise and worship, kasama po yan. Si Silas, si Pablo, si Silas, nung sila po ay nakulong, ano po, gabi, ay sila ay nag-pray. Pray. Ano po? Talagang taimtim, matinding panalangin. At sila po ay umawit, sumamba ng mga himno, umawit sa Panginoon ng mga himno. At ano po ang nangyari? Nabuksan ang kulungan. At yung pangaw na nakatanagala sa kanila, ito ay nalagot, natanggal. At sila po ay nakalabas. So yun, pag kumikilos ang Holy Spirit sa atin, dahil sa ating pagsamba, pag-awit sa Kanya, ano po, napapalaya po tayo. Di ba? Napapalaya po tayo. Amen? And next ay, yan, isa sa buhay. Sa lahat, pinakamaganda nakikita sa ating buhay ang salita ng ating Panginoon. Di ba? Matthew chapter 4 verse 4. Man does not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Ayan. And susunod, share the word, syempre. Na isang buhay po natin yan. Ginagawa po natin yung self-reflection, meditation, prayerfulness natin. At nagsumasamba, nasa buhay din naman natin. Na ikikita din naman sa ating buhay ang salita ng ating Panginoon. Syempre, ibahagi na naman natin yung pagkain natin kinakain. Matthew 4:4. Di ba? Pag tayo po ay may kinakain, no-offer po natin. Oh, ito naman sa iyo. Okay? Yun nga napakahalaga. Yung pagkain, panlubag ng ating katawan. Iyon pa kayang spiritual na kung saan ito po ay kailangan ng tao sapagkat sabi ng Panginoon sa Romans ay the gospel is the power of God to save those who believe. Ayan, ito po yung kapangyarihan ng Diyos, yung gospel. Ito po, upang maligtas yung mga sumasampalataya. Ayan. Kung kaya kanina baliktad, di ba, na-intensify yung makalamang aspito ng buhay ng tao. Pero ngayon, ang lumalakas, na-i-intensify, napapalakas, napatatagag, at nananatiling malakas na pundasyon ng buhay ng tao ay yung spiritual na aspeto ng kanyang buhay. Kung kaya, dahil malakas po yan, ano po ang nangyayari sa buhay ng tao? Ano po, sabi ng Philippians chapter 2, verse 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purposes or purpose. Ayan, siya yung nagpapakilos sa atin Siya yung nagbibigay sa atin ng pagnanais para siya ay sundin, para tayo manalangin, para tayo mag-evangelize, para tayo po ay mag-praise and worship. Yung Holy Spirit po yun. Tayo po siya yung nagpapakilos sa atin para matupad ang kanyang layunin sa ating buhay. Amen. Ayan. So, anong mangyayari sa ating kaluluwa? Ayan. Anong mangyayari? Siyempre, healthy. Kanina, napakasama. Yung inaalipin ng mundong ito, napakasama ang kanyang kaisipan, napakasama ang kanyang puso, napakasama ang kanyang konsensya, maging ang kanyang mga naisip ay puro masasama. Ngunit ngayon, dahil nga po ang Holy Spirit ay nakikipag-nii sa ating espiritu, lumalakas din naman yung ating kaluluwa. Nagiging healthy, nai-intensify kasi ang ating espiritu dahil sa presensya at pagnubay ng Espiritu Santo. Ayan. So, ganon.
sa ating, yung ating katawan kanina ay na-intensify. Ano yung na-intensify sa tao kanina? Yung pagiging makalaman, mahina sa mga tukso, at yung pita ng laman ang nagkukontrol sa tao ngayon. Sapagkat, inaalipin ng kaaway, pinasok ng kaaway yung kanyang mahinang laman. Ano po, ito po yung body na kung saan ito yung pinakamahinang aspecto o kay composition ng buhay ng tao. So, nadidisiplina ang ating pong katawan. Hindi na po tayo dinadala-dala kung saan ay kung ano yung gusto po natin. Sapagkat ito po yung desire po natin. Kaya doon ako, pero ngayon hindi na. Nasusuppress na po ang ating naisin. Ano po? Sabi nga po ni Pablo, ano po sabi ni Pablo? Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body and bring it under strict control. Strict control. Ano ha? Kaya, pag hindi po natin na hindi strict yung ating pag-control sa ating pong carnal, ano ha? Ay paghaharian ng kaaway yan. Mahina po yan. Kung kaya, napakadaling pumasok ang kaaway. Ngunit, sabi ni Pablo, sabi doon, I discipline my body and bring it under strict control. Ibig sabihin, talagang seryoso siya. Ano po, na hadlangan ang kaaway para hindi mawasak ang kanyang buhay. Dahil ano po ang misyon ng kaaway? To kill, to steal, to kill, and to destroy. Yan po yung misyon ng kaaway. Pero ang kalooban ng Panginoon sa atin, I have come that we might have life and have it more abundantly. Ayun naman po ang nais ng Panginoon sa atin. Kung kaya, pag malakas ang ating espiritu, lahat yan, domino effect. Yung kaluluwa, yung katawan, hindi lang masuppress yung ating mga carnal na desires. Disiplinado pa, malusog pa yan. Ano ho? Tiyak po yan. Kasi pag malusog ang ating kalooban, maging yung ating panlabas na pagkatao'y lulusog din po yan. Ano po? Kung kaya, yung ating mga senses ay hindi na po iba-iba yung naririnig. Hindi na po iba-iba yung ating pong nakikita. Hindi na po tayo naliligaw. Ano po? Kung kaya, ang ating buong katawan, naniniwala po ako dyan. Pag ang ating espiritu, ang ating kaluluwa ay malusog, ano po, maging yung ating katawang panglupang ito ay malusog din naman. Okay, kung sa ganun, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan ay malulusog ang mga yan. So mayroon pong yung ating spiritual body ay mayroong harmonious function. Nagtatrabaho na po silang hindi kontra-kontra. Katulad ng ating unang pinag-aralan kanina, yung flesh, the spirit, ay naghihigitan, naglalaban. Ano po? Ngunit, pag tayo po ay ginagabayan o sinusunod po natin ang kalooban ng Espiritu na kung saan siya yung nakikipag-usap, nakikipag-niig sa ating Espiritu. Ano po? Ang ating Espiritu, kaluluwa at katawan ay magtutulong-tulungan na po yan. Katulad ni sinabi ni Pablo dito, ano po? Dinidisiplina niya ang kanyang laman. Ano po? So, dahil nga po, harmonious na po sila, ang ating Espiritu, kaluluwa at katawan, ay nagsama-sama sila. Ano po? Sabihin, kakampi-kampi na po sila laban sa kaaway. At, dahil nga po, wala nang umaaway. Ano po? Doon sa ating Espiritu, malusog ang ating kaluluwa. Kung kaya, ang Espiritu Santo din naman ay, ano ang mangyayari sa atin? Siya po ay magbubunga. Di ba? Ano po ang sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 22? Ano po? Pakibasa nga po. Yan.
Ayan. So, yun po yung bunga ng Espiritu Santo sa atin. Kasi nga po, ang laman ay nasa breast, na disiplina, na katulad ng sinabi ni San Pablo, na po, dinidisiplina ko ang aking laman. Under strict control. Sabi gano'n ni San Pablo. Kung kaya, mayroong pagkakataon na mamunga ang Espiritu Santo sa buhay po natin. At mayroon po tayong bunga ng Espiritu Santo katulad ng love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ayan, yung asyam na yun. Ito po, dahil mas makapangyarihan, na-intensify ang ating espiritu. Ano po, at dinain po natin ang pita ng laman. Okay, so ngayon, dahil nga po tayo po ay mananagumpay at ang bunga ng Espiritu Santo sa ating naroon, ano po, tayo po din naman ay ating saliksikin yung ating buhay. Okay? Sabi dito sa Ephesians chapter 6, 14-17, yan. Na-summarize na lang po yan. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Mananatili po tayo nakatayo. Ano po, pagkatapos ng labanan, hindi po tayo nahandusay. Ano po, hindi po tayo pwedeng tagain. Ayan, nahandusay kanina yun. Okay, so hindi po tayo mahahandusay, nakatayo po tayo pagkatapos ng laban. Okay? So ngayon, ito po yung ating sasaliksikin. Titignan po natin yung ating buhay. Kung ang ating pananampalataya nga po ba ay nariyan. Nakasuot po ba yung helmet of salvation? Ano po ang ibig sabihin nito? Ayan. Natitiyak niyo po ba ang inyong kaligtasan? Yes. Alam niyo po ba, pag pinagdagahan po natin ang ating kaligtasan ay kasalanan po yan. Minamaliit po natin si Jesus Christ nung kanyang ginawa din sa krus ng Kalbaryo. Yung ating pananampalatayang siya, yung ating tagapagligtas ay pinagdududuhan po natin. Kaya saliksikin po natin yan. Actually, nung ako ay bagong mananampalataya, actually, hindi ko matiyak yung kaligtasan eh. Ngayon, nung mayroon pong nagturo din sa aming church ng evangelism, ano po, ang unang entra nung itinuro sa amin na nasa evangelism, kung ikaw ay mamamatay, tiyak mo ba ang inyong kaligtasan? Ayan. Sabi ng mga iba, ano po, ay hindi, kasi nagkakasala ako ng araw-araw eh. Ayan. Ngunit, pinatiyak ng Panginoon that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya, yung ating kaligtasan ay tiyak dapat. Kaya wala nang nagdududaya dyan ha. Ang ating kaligtasan ay 100%. Yun po yung ating helmet. Kasi pag duda po tayo doon sa ating kaligtasan, ibig sabihin crack yung ating helmet. Pwedeng tamaan ng bala yung pana ng kaaway. Di ba? Patay yan. Okay? So 100% sure tayo dun sa ating kaligtasan. Titignan din po natin yung breastplate of righteousness. Tayo po ba ay namumuhay sa katwiran? Yan. Bilang mga anak ng Diyos, ang ating Diyos ay matuwid. Siya ay banal. Siyempre, yung ating pamumuhay din naman, ay nakikita ng tao, wow, born again na po talaga yun. Kaya namumuhay na siya ng matuwid na pamumuhay. Ayan. Ibig sabihin, titignan po natin, kung nabubuhay po tayo ba ayon po dun sa armor of God. Armor of God dito ibig sabihin, tayo po ay mga tawag nito, warriors po tayo. Hindi man po tayo mga sundalo, ano po, literally sundalo, pero spiritually, tayo po ay mga warriors. At hindi lang po tayo ordinary mga warriors. Tayo po ay kumbaga doon sa mga elite soldiers. Ano ba yung mga elite soldiers? Yung mga, ano ba yung tawag doon sa amin? Ayan, mayroong mga elite soldiers yan. Yan, yung mga talagang special training. Ano po?
Okay, so ano pa? Belt of truth. Ayan, nakasuot ba yung katotohanan sa ating baywang? Sabi, nakasuot yan, dapat. Ano po? Dapat andyan yan. Namumuhay po ba tayo sa katotohanan? Yung bang katotohanan ni Kristong dala ang ating sinasabuhay? Sabi ni Jesus Christ, I am the way. The truth, ako yung katotohanan. And the truth shall set you free. Ano po? Kaya, kung kaya, titignan po natin, namumuhay na po ba tayo sa katotohanan? Ayan. Sword of the Spirit. Ano yung sword of the Spirit? Word of God. Iyon po yung tabak po natin, yung Word of God. Sword of the Holy Spirit po yan. Na pag ginamit po natin, ano po, at alam po natin yung sword, yung Word of God, mayroon po tayong espada. Mayroon po tayong sword. Ano po, alam nyo, hindi lang po tayo mga, yung tawag doon, defensive. Mga attackers din po tayo. Ano po, kailangan gagamitin po natin ang Word of God. Kaya sinasabi, it is written. Ayan, di ba? Alam mo, si Satanas gumagamit din yan eh. Di ba nasusulat? Sabi nga doon ni Satanas. Pero sumagot ang Panginoon, it is written. Sabi nga doon. Kaya ang kaaway ay nanilin lang po yan. May sword. Kaya lang yung kanyang sword ay mahina sapagkat ito po ay pike. Piki po yun. Kaya nawasak, nilasak ng ating Panginoon. Di ba nung natapos na ang fasting ng ating Panginoon ng 40 days and 40 nights, ano po, pinunta ng kaaway, ano po, at ang unang tinanong ng kaaway sa ating Panginoon, sige, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, ano po, ay gagawin mo mga tinapay ang mga batong ito, sapagkat nasusulat. Yun ang sabi. Sapagkat nasusulat, marunong actually, mas marunong pa sa atin, word by word, si Satanas kaysa sa atin. Ano po ang pagkakaiba nga naman? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Di ba? Yun po ang pagkakaiba natin kay Satanas. Marunong literally o kaya word by word si Satanas doon. Kasi nung unang panahon pa lamang, nung tinuksan niya si Eva, di ba? Sinabi ba ng Diyos? Ganito. Alam niya eh. Ano po? Di ba? Okay lang yun. Literally, mas marunong, mas maalam siya. Pero mas marunong po tayo. Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. Ano ba? To share with faith. Ayan. Nung ating pananampalataya ay kailangan buhay na buhay. Living faith. Okay? Natapos na yung ating saving faith. Ibig sabihin, naligtas na po tayo. Pero hindi lang mananatiling ganon. Na passive, kailangan po ito ay living faith. Active faith. Active, ibig sabihin ay ikilos, magawa, at kung kailangan at umatake. Ayan, okay? Then, feet of peace. Lagi po tayong handa, lagi nakasuot ang the gospel of peace. Gospel of peace, yung kapayapaan. Ano po, ihanda din po tayong lumabas, maglakad. The shield of faith. Ano po, na kung saan ay ibahagi ang Ebanghelyo ng kapayapaan. Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang salita ng ating Panginoon. At actually, pito ito eh. Ano yung pang-pito? Prayer for peace. Po. Mag-pray kayo, sabi nga ano po, pray. Kaya sa lahat ng buhay po natin, ano po, para tayo po ay mapagtagumpay. Katulad po ng ito, suot po natin dapat yung 7 armor of God para tiyak magtatagumpay po tayo. At ang Holy Spirit ang siyang bahala sa ating buhay. Pag nagpapasako po tayo sa Kanya, tumatawag po tayo sa Kanya at hihiling po tayo ng Kanyang presensya. Okay, alam niyo po, dahil nga po tayo nagtagumpay at hindi po tayo kinokontrol ng ating laman, kita ng laman, tayo po ay mga mananagumpay. We demolish strongholds. Ano ha? Mga nag-demolish din po tayo ng wawasak ng kuta ng kaaway. Ibig sabihin, pagpunta ng kaaway na po, at doon po yung kanilang headquarter. Ngunit, winawasak po natin yan. Ano po ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5? Sabi po, ganito, for though we live in the world, we do not wage war as the world does.
Hindi katulad ng mga gawain na may paglaban ng mundo ito ang ating paraan ng pakikipagbaka. Sapagkat the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Ayan. Ano po yung tabak po natin kanina? Yung word of God. Yun po yung nagde-demolish ng stronghold ng kaaway. Ano po? Di po ba winasak ng ating Panginoon si Jesus ba? Kasi si Satan, lumayas ka Satanas. Ano po? Yan. Napapalayas po natin ang masasamang espiritu. Okay? May demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. Yung mga haka-haka na lumalaban doon sa karunungan ng Diyos. Inawasak po natin yan. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ano, sumusunod sila kay Jesus Christ. Kaya yung ating isip na, ito, pag yung Holy Spirit ang siya kumikilos sa ating buhay, maging yung ating sariling isip ay napapasailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung ba? Okay. So we are empowered by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang siyang kasama po natin ngayon. Ang ating Panginoon, nung siya yumakyat sa langit, I will send you comforter. Sabi niya noon, hindi ko kayo iiwang ulila, but I will send you the Holy Spirit. Comforter, to remind everything that I have taught you, to teach you, yan, to comfort you. Marami po ang gawain ng Holy Spirit. Nagbibigay ng gift. Ayan, sa atin. Kung ngayon, dahil nga po sa kanyang presensya, dahil nga po nagpapasama po tayo sa kanya, at ginagawa po natin yung mga gawain na ating po binanggit kanina, at mas malakas ang espiritu ng ating buhay ay makapangyarihan, mapagtagumpay po tayong mga anak ng Diyos. Ano po sabi dito? You are of God, 1 John 4:4, ito, ano po? You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in us, He, the Holy Spirit, is in you, is greater than He who is in the world. Sino yung narito raw sa mundo nito, sa libutan nito? Yung kaaway. We are greater, or He who is in us is greater than He who is in this world. Ano po, may nakatala pa nga sa Bible, na si Satan ay yung hari ng sanlibutan. Sanlibutan po yun. Ibig sabihin, hindi po tayo sakop doon. Kung kaya, tayo po ay mananagumpay. Kaya kaya po natin wasakin ang gawa ng away sa buhay po natin kapag ang entry point ng Holy Spirit sa ating espiritu ay open at ang kumikilos dito ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Kaya, hindi na po tayo hahatak-hatakin ng ating makalamang buhay, yung ating carnal life, yung ating pita ng laman, yung lust. At hindi na po tayo kayang igugupo ng mga tukso sa ating buhay. Ayan. Kaya, tayo po ay empowered by the Holy Spirit and therefore, we are victorious. Okay? Kung malakas ang ating espiritu, ano po ang mayroon po tayo? Hindi po tayo nasisiraan ng loob. Ibig sabihin yung ating kaluluwa, hindi po nanlulungo yan. Pagkos ito po ay malakas, makapangyarihan, at handang wasakin ang gawa ng kaaway sa ating buhay, pinapalayas ang masasamang espiritu. Ganito po ang sinabi ni Pablo, nung sila po ay narito sa lupa, nabubuhay pa, sila ay nag-serving the Lord, at po, nag-relikod po sila sa Panginoon. At hindi lang kayahay ang kanilang buhay. Kaya nga, minsan yung mga ibang tao, yung mga baguhan pa lang, ay gusto ko maging born again para maganda ang aking buhay. Yan. Maganda talaga ang ating buhay. Sapagkat tayo po ay mga mananagumpay. Ngunit, ang mga pagsubok sa buhay po natin, yung mga bago, na narito ngayon, ay
aasahan po natin, may mga pagsubok sa ating buhay. Ngunit, kahit ganuman, sabi ni San Pablo, sila po ay hindi nasisiraan ng loob. Ano po ang sabi nila? Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin. Ngunit, hindi kami nalulupi. Ganon. Ibig sabihin na yun talagang hinaharap silang mga hamon at hindi lang pangkaraniwan. Ito po ay malalakas. Kung minsan, nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuosig kami, yan, persecution. Po. Ngunit, hindi pinapabayaan. Napapatumba kami. Yan. Sabihin, talagang hindi basta-basta yung kanilang naranasan. Ngunit, hindi lubusang nalulugmok. Ayan. Okay, nahano tayo. Nadadapa. Ngunit, pinakamahalaga dyan ay, sabi ko na, hindi tayo pagtutuluyan, tatayo po tayo. Hindi po tayo nalulugmok. Sapagkat, ang Espiritu Santo ang siyang pinakikilos po natin sa ating Espiritu. At po, siya yung nakikipag-ugnayan sa ating Espiritu. Ayan. Lagi namin taglay ang aming katawan, sa aming katawan, ang kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, dahil kay Kristo, kaya nagagawa po natin yan. Dahil sa Kanya, anumang pag-uusig na yan, anumang kahirapan, anumang panghamon ng buhay na yan, tumatayo po tayo. Ako, sapagkat naalaala po natin lagi, namatay si Kristo para sa akin. Nabuhay si Kristo upang ako din naman ay mayroong buhay na walang hanggan. Bagkas sa langit, hinihintay po natin ang kanyang muling pagbabalik. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya, ibig sabihin, nahahayag na yung kanyang buhay mismo, yung Christ-likeness, yung original na plano ng Panginoon. Sabi doon ay, and God created man in His own image. Babalik po yun. Yung original na plano ng Panginoon na yun, yung dating pagkalikha ng tao, si Adan, in the image of God, ay yun pa rin hanggang ngayon. Hindi po nagbabago yan. Kaya nga, pumarito ang ating Panginoon upang siya yung magiging kawangis po natin. Christ-likeness life. Mananagumpay, tayo po ay kawangis ng Diyos, kawangis ng Panginoon, tayo po ay mga anak ng Diyos. 16. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit humihina ang aming katawang lupa. Ay, humihina naman talaga. Actually, di ba, ang ating katawang panlupa, habang tayo ay nagiging, umiidad, talagang humihina yan. Pero dahil nga po, palakas yung ating pundasyon, ano ba yung pundasyon po ng ating buhay? Yung spiritual life po natin. Yan po yung spirit po natin. Kaya sabi niya, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming spirito araw-araw ayon. Kaya hindi po yung ating laman ang entry points. Sarado po dapat yan. At ang open ay ating spirito at open lamang yan sa Diyos. Amen po ba? Amen. So palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Ayan. Okay, application na tayo ngayon. Okay, so i-apply na po natin yung ating pinag-aralan. Ano po? Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, ano daw ang ating gagawin? Siya na rin ang paghari natin sa ating buhay. O, di ba? Ayan po. So, i-apply na po natin ngayon yan. Natutunan po natin na ang ating laman, na spirito ng ating buhay ay mahina. Ano po? Ngunit, sanaduhan po natin yan. Sabi ni San Pablo ay, kinukontrol na lang daw ito under strict control. Dinidisiplinaan niya para ito po ay magiging matagumpay. At ang binibigyan niya ng puwang, ng space, ang kanyang ini-entertain,
ay walang iba kundi ang Diyos. Sa presensya, gabay, paglakad niya, kasama ang Espiritu Santo. Ayan. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghari natin sa ating buhay. Amen? Kung kaya't, ano po ba ang nais ng Panginoon sa ating buhay? Ito po ang nais ng ating Panginoon. Sapagkat yung ating Espiritu, kaluluwa, katawan na nga po ay harmoniously functioning. Ito po, kung kaya ito po yung nais ng Panginoon na mayroon po tayo. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbigay ng kapayapaan na naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan. So yun naman pala, ayaw niyang mahina yung ating laman. Ano po? Ayaw niyang pains, o kaya ayaw niyang nalulungkot yung ating Espiritu. Because, ang sabi niya ay, mapanatili ang ating Espiritu, kaluluwa at katawan na walang kapintasan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Jesus. Amen? Naunawaan niyo po ba yung ating pong pagtuturo kung bakit mayroong paghihigitan, paglalaban ng Espiritu at ang ating laman? Sapagkat pinapahina po natin ang ating laman, pinapalakas po natin ang ating laman, sabihin, binibigyan po natin ng pagkakataong wasakin ng ating buhay, at yung Espiritu ng ating buhay din naman ay nakasarado sa pagkilos ng Espiritu Santo ng Diyos. Ngunit, tatandaan po natin, that He who began a good works in us shall carry it into completion in the coming of Christ. Amen? Praise God. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sapagkat iyong pinaalaala na kami po, Panginoon, ay malakas. Hindi po kami talunan. Kailangan lang po namin buksan ang aming Espiritu na kung saan ito po yung hininga mo kay Adan na kung saan mayroon din po kami dito upang ito po yung iyong pakilusin, upang kami po ay maging matatag, malakas, upang manatili ang aming pundasyong espiritual at magiging matatag po ang aming buhay bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga anak na iyong pong piliin. Ama, salamat po sa pagkakataong ito na tunay nga po, O Diyos, na kami po ay iyong pinalakas, pinaalalahanan, at pinatibay, pinatatag upang kami po ay mananatiling tapat sa iyo sa iyong pagdating, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Amen. Praise God. Salamat po. Pag po kayo malis dyan, ay